testimony. Alam ko, ang iba po sa atin ay dumanas ng pagsubok, pero salamat sa Panginoon kasi we are victorious. Kasi kasama natin ang Panginoon. Sabi nga sa Matthew 28:20, sabi niya, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. So, pag po tayo nasa Panginoon, anuman pong dumarating sa buhay natin, mapagtatagumpayan po natin. So, ngayon po ay oras na po ng pasasalamat sa Panginoon. Dapat po natin siyang itaas sa mga natanggap po natin blessing, healing. Sino na po muna? Unang-una gusto ko pasalamatan ng Panginoon sa kabutihan niya sa buhay ko. Muli na naman pinadama ng Panginoon at pinatunayan na talagang mahal niya ako at mahal niya tayo talaga. Kasi last Monday hanggang Wednesday, talagang nahihilo ako. Talagang hilong-hilo ako pero pinipilit ko magtrabaho. Gusto ko magpa-orensya pero hindi ka mo pwedeng lumabas. Talagang kinaya ko, nagdadrive ako, nagkatid ako ng mga bata, namamalingki ako. Pero ang totoo, talagang hindi ko kaya yung katawan ko. Kaya nung Huwebes, napag-desisyonan namin na nagpabibi ako pala sa nagpabibi pala ako sa parmasya. Mataas yung tension ko. Naging 197/111. So, blessed pa rin ako kasi kinaya ng katawan ko yung gano'ng kataas na tension ng dugo. So, pagbalik ko sa bahay, sinabi ko sa kanya, kailangan magpa-orensya na tayo. Tinawagan ko si Doc. Tapos, nag-pray kami nila Ate Marlene kasi talagang hindi ko kaya. Pinag-pray nila ako. And then, talagang umaan yung pakiramdam ko pero kinakailangan ko pa rin pumunta sa mediko. Talagang magpa-check up yun ang advice ni Doc. So, pumunta kami kaya hindi kami nag-attend ng Bible study ng Huwebes kasi nandun kami sa La Paz. Hanggang mag-alaw na kami doon hanggang alaw na ng madaling araw. Praise God. Yung ina-expect kong sakit na kukunan ako ng blood test, analysis, x-ray, ECG, lahat ginawa ko sa akin. Liban lang doon sa ina-expect kong natatakot kasi ako na matusukan at makuha na ng dugo. Doon ako takot talaga. Tapos, yun, nung nandun kami, naghintay kami, nagpipray ako talagang, yun pala, text mo sa church kasi pa-prayer request mo na nito ganyan, na nandito tayo, hindi tayo nakakaabot. So, pagdating tinawag ko ng doktor, tinawag ko sa loob, kinabitan na ako ng ECG, in-x-ray ako, tapos tinawag ako, clear lahat mga kapatid. Yung negative lahat ang result. So, ibig sabihin, hindi na ako kinakailangan kunan pa ng dugo. Kasi doon pala tinest sa akin lahat, negatibo na. So, doon ko nakita na naman yung totoong pag-ibig ng Panginoon na kahit saan ka, anong kalagayan mo, kung siyang inuuna mo talaga, hindi ka niya pababayan. At lahat ng bagay na nakakasagabal sa pagpupuri natin sa Kanya, mapapagtagumpayan natin. Purihin ng Panginoon. Ako na nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil dinagdagan niya ulit ng isang taon yung aking edad. This time, I feel so special sa Panginoon kasi all through years na may mga problema, may mga dumaraang mga pagsubok sa buhay ko, pero I feel joy. Mayroon pa rin akong joy. Hindi gaya ng mga previous years na pag may problema na ako, nakamukmuk na ako, hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Pero this year, talagang naramdaman ko yung presensya ng Panginoon, naramdaman ko na special ako sa Kanya. At isa pa, nagpapasalamat din ako sa Panginoon dahil nung Tuesday po, nilagnat ako. Bali, ang taas-taas po ng lagnat ko, 39.8. So, tapos at the same time, giniginaw ako. Tapos, sabi ko, bakit kaya suddenly ganito yung naramdaman ko? Tapos ang sakit-sakit ng buong katawan ko, hindi ako nakabangon the following day ng 2 days. Pero praise God dahil naunawa ng amo ko na hindi ako pinagtrabaho.
Tapos salamat sa lahat ng kapatid ang nag-pray dahil po nung Friday, na-receive ko po yung healing. Friday night, parang wala akong naramdamang sakit. Yung bang, parang hindi ako nanggaling sa lagnat, hindi ako nanggaling sa trangkaso. Kaya praise God, kasama niyo ako ulit ngayon dito. Binabalik ko ang lahat ng papuri. Good morning po. Ako rin po papasalamat sa Panginoon kasi last week po na pinag-pray ko na hindi ako isasama sa bakasyon. Talagang battle yun sa akin kasi at the last minute, 1 hour na lang, sabi ng senyora ko, Senyor, Roslyn, where's your luggage? Sabi niya, kasi dadalhin namin. Sabi niya, hindi ako isasama. Tapos sabi niya, oo, binigay ka ng senyora mo this hour lang. Sabi niya, ulat ako. Sabi ko, kasi talagang sabi ko, whatever happened, yung promise sa Panginoon na yung mga araw na yun. Kasi nga, natapos na yung desisyon. Sabi ko, so i-dedicate ko yung araw na yun sa Panginoon sa pag-Bible study sa Panginoon. Then, sabi niya senyor sa akin, mag-isip ako, sabi niya gano'n. Sabi ko, senyora, sabi ko, final na, hindi ako sasama. So, galit na galit yung senyora ko. Pero, nilay hands ko siya, sabi ko, magkakam siya. Kasi, siya na mag-isa, at saka yung bata ang magbabiyahe sa aeroplano. So, may ticket na ako, pero sabi ko, hindi pa rin talaga ako sasama kay ticket na ako. So, naiwan ako. So, sabi ko, na-expect ko na pagkabalik nila, paalisin ako or anong desisyon. Pero pinag-pray ko sa Panginoon kahit sabi ko, Lord, kung ano man desisyon, tanggap ko yon. Sabi ko, i-comfort mo ako. So, nung bumalik ako, yung mukha ng senyora ko, hindi niya ako pinansin. Tapos nagpe-pray pa rin ako. So, wala lang yun. Tapos kinaumagahan, kinausap ko ng senyor. So sabi niya, Roslyn, I know na nagulat ka, sabi niya sa akin. Sabi ko, oo senyor, kasi talagang hindi ko in-expect. Kasi hour na, nung umagang nang yun, ang binilhan ako nila ng plane ticket. So sabi niya, sorry din kasi hindi ka talaga namin na-involve. Kasi nga lang, noon nagdapag-desisyon dahil nahihirapan na si senyora. Pero sabi ko naman, early, dapat, sabi ko, one day ago, sabi ko ganyan, kasi mahirap din sa akin. So, nag-sorry din siya. So, sabi ko, Lord, naka-powerful yung prayer kasi hindi kami nagkaroon ng discussion o whatever. Nag-sorry pa rin sa kanya, nag-sorry siya sa akin. So, masaya ako doon. Tapos, nung week na yun, talagang napaka-pagod kasi sobrang dami trabaho. Tapos, noong Friday night, akala ko babagsak na ako kasi mula 8 o'clock hanggang 1 o'clock talaga walang upuan. Dahil hindi ko nakakaupo, hindi ako nakaka-rest dahil may dinner sila. So, alam niyo naman sa mga mayayaman, talagang todo yung trabaho. Pero sabi ko sa Panginoon, gumaganyan ako, sabi ko, sakit-sakit na ako. Pareho kami nakasama. Lord, bigyan mo ko ng strength. Kasi hindi ko na kaya. Sabi ko, kasi dire-diretso may bata pa sa lahat. So, nagsiserve pa kami. Kahit nagsiserve ako, wala na yung strength ko sa katawan ko, pero nakangiti pa rin ako. So, tuwa yung mga bisig, sabi niya, ang ganda doon na nagsiserve sa kanila kasi nakasmile. So, sabi ko, Lord, smile ang Panginoon niya na binigay sa akin. So, kahit na pagod, nandun pa rin yung kaligayahan natin na joy, na nandun sa puso natin at sa sarili ko na binibigay at pinoprovide pa rin ng Panginoon yung strength para sa atin. So, I praise God na hindi ako bumagsak, hindi bumigay yung katawan ko. So, nagpapasalamat at binabalik ko yung papuri at pagpasalamat sa Panginoon. Walang hanggang pasasalamat. Maraming salamat sa Panginoon sa pagbalik niya ng appetite ko sa pagkain. Pinagkakain na naman ako, may gana na naman akong kumain. Tapos, pangalawa, yung pagtulog, yung pagbalik ng pagtulog, na alam naman po natin yung battle ko sa health ko. Pero alam ko na, ang sabi nga ng Panginoon, trust and believe. So, wala na yung duda, wala na yung takot. Kasi,
Pag may takot ka, ibig sabihin, wala kang trust sa Panginoon mo. Pag may duda ka, wala kang trust sa Panginoon mo. So, ibig sabihin, believe sa mga pangako ng Panginoon. So, yung kagalingan, talagang ay claim ko yung kagalingan kahit sabi ko nga, yung mga pagod-pagod na yan, yung mga hilo-hilo na yan, wala yan, hindi ka magwawagi dahil alam ko, kasama ko ang Panginoon. Sabi ko. Tapos, this coming Tuesday, Monday and Tuesday, sa Tuesday, meron akong general check-up at start ng 11 in the morning. So, ipapasok na naman ako sa machine, series of tests na titignan nila yung puso ko kung talagang normal na siya. Pero, claim ko yun sa Panginoon na naniniwala ako na normal siya, na wala nang doubt. Sabi ko, ipinakita mo sa akin ang kapangyarihan mo, ipinadama mo sa akin ang kapangyarihan mo, kaya I claim the total healing. Amen. Purihin ang Panginoon. Ako po magpapasalamat kasi po noong 2012, inoperahan ako ng myoma. Then after that, last year, umuwi ako ng Pilipinas, nagpa-revision ulit ako. So, meron na naman. So, nung sabi ng doktor, pagbalik mo ng Spain, every 3 months, i-check up kasi they're growing. So, I keep on praying sa Lord na, tsaka sa mga kapatiran na nag-pray sa akin ng pastor, thanks din sa prayer nila kasi answer prayer dahil past 2 weeks ago, kinuha ko yung resulta ko ng revision. Praise God, kasi lumabas doon sa wala. Totally wala. So, praise God. Sinabi ng doktor, sabi ko, praise God. Sabi ko, talaga. Sabi niya, hindi ka kontento o ikaw kontento. So, talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Then, after that, last 2 weeks ago din, lagi ako nahihilo. Sabi ng doktor, mababa daw yung dugo ko. So, sabi niya, i-analysis daw ako. So, praise God din dahil answer prayer, dahil lumabas sa analysis last week, lahat totally clear, normal. So, thanks God dahil talagang walang imposible. Mag-obey lang kayo sa Panginoon at mag-trust lang kayo, walang imposible. Talagang umiyak ako noong time na yun na makukonsulta dahil ayoko na naman maoperahan dahil mahirap, lalo na pag nag-iisa ka dito. Kaya nga, I claim it. So, totally healed. Praise God. Amen. Magandang umaga po. Nagpapasalamat din po ako sa healing touch ng aking lolo sa Panginoon dahil ang alam ko po, kukunin na siya dahil na-accident po siya ng motor, nawalan po siya ng malay doon. Tapos ang sabi po noon, may buto na nabali sa mga buto niya, tapos sa cranial niya. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil sandali lang po, ngayon nasa bahay na siya, tapos yun din po yung time na na doon siya nagbabasa ng Bible. Tapos nasabi po niya na talagang mahal siya ni Lord dahil binigyan pa po siya ng chance na mamatay na sana siya, pero binuhay siya dahil may purpose pa si Lord. So, maraming salamat po sa mga prayers niyo mga kapatid. So, binabalik ko po yung pasasalamat at pagpuri sa Panginoon. Ako rin po, magpapasalamat sa trabaho ko. Dahil sa trabaho ko, last week kasi nag-start silang mag-schedule ng bakasyon. So yung kasama ko, tinawag nila para tanungin ko ng bakasyon na. So hindi ko nang pin-expect na bibigyan ako ng bakasyon kasi bago lang ako. So itong Friday, nung pinaka-head namin sa warehouse, tinawag kaming dalawa. At sinabi sa kanya yung schedule niya at kala ko sasabihin din sa akin, so sinabi din yung schedule ko sa bakasyon ko. So nabigyan po ako ng bakasyon kahit 15 days. So maraming salamat po sa Panginoon dahil unexpected yung binibigyan ng Panginoon na blessing sa atin sa araw-araw. Maraming salamat. Nagpapasalamat din ako sa Panginoon. Bihira lang ako tumatayo dito dahil bago ako tumayo, nanginginig ng tuhod ko, mga kapatid. Pero matagal na ito dahil few months ago, December pa yon, kaya ang tagal na. Ayaw ko na sanang sabihin, pero inuudyok na sinasabi ng Panginoon sa akin, tayo ka, tayo ka. Kaya
few months ago, yung kapatid ko po pabalik-balik sa hospital dahil hindi siya makaihi. Sinasabi lang na UTI. Pero at the last na sinabi nila na mauoperahan dahil nakita na may bato sa kidney. Ewan ko na. Bato sa bato, ewan ko. Tapos nung na maoperahan na sana, sinabi na sa akin, nung nag-text na sila na kailangan ng pera, hindi na ako sumagot. Kaya pera na naman. Kaya sabi ko, nakiusap ako sa Panginoon, Lord, pera na naman to. Saan ba ako kukuha? Kasi alam naman ata yung mga iba kung magkano ang sahod ko. Tapos may college pa ako. Nag-pray ako sa Panginoon. Hindi naman yung matagalan na pray. Lord, alam mo na kung ano kailangan nila. Nung that day, na maoperahan sana yung kapatid ko, yung schedule, umihi siya, pumunta sa naihi niya yung bato. Ang mga ginagawa ng Panginoon sa aking buhay, amazing miracle talaga. Tapos yung kapatid ko, last January ulit, may bukol sa suso. Yung nilagang malaki na. Alam ni Ate Melita yan, nakita na daw, dahil matigas na. Akala ko na naman, cancerous na yon. Pero salamat sa aking pong mga cell group, mga prayers nila sa akin. Dahil nung na mammogram, negative. At ngayon ay lumalambot na. So, i-claim ko yung healing. Dahil alam ng Panginoon yan, pag sa ospital, pera lahat yon. But kailangan, alam niya na siyang sasagot sa atin. Mag-pray lang tayo. Amen. Thanks, nakabal po. Nanginginig po. Nagpapasalamat po ako sa prayers po ninyo dahil yung kapatid ko po na nasa ospital po nung pupunta po sa Baguio, tinanggihan po ng doktor kasi po may malaki po siyang bukol na tumubo sa dibdib. Na masakit daw po, sabi ng kapatid ko. Tapos, nung time po nung sabi ko po, dahil na lang sa Baguio. Kaya pumunta po yung nanay ko po sa kapatid ko sa Baguio. Sabi ko, Lord, kayo na pong bahala. Sabi ko, dahil alam niyo po kung ano po yung mga pinagdadaanan ko po ngayon. Sabi ko, sa financial, alam niyo po, halos wala po ako. Kaya yung problema ko, binibigay ko po sa inyo. Sabi ko, praise God po, umuwi na po yung kuya ko. Hindi po siya na-operahan. Sabi po ng doktor, umuwi na po kayo dahil ano lang po yung bukol lang daw po na pero alpay po lang, Lord. Kasi po, hindi po ako makapaniwala kasi nanay ko po iyak ng iyak. Madaling araw, sabi niya, ano lang gagawin natin? Baka mawala yung kuya mo. Pero, thanks Lord, na may bayos ka! At saka meron pa po akong hinihiling sa inyo mga kapatid. Yung pinagdadaanan ko po ngayon sa mga hipag ko. Ginagawan po nila ako ng Facebook ko na dalawa account ko na hindi po sa akin. Nagpapaat po sila sa mga kasama po natin. Gumagawa po sila ng kwento po na hindi maganda. Na sinasabi ng kakalat po nila na most wanted na makasakat ka na rin. Pero alam ng Diyos, hindi po ako ganon. Kung ano po yung pinagbibitang nila sa akin. Alam ng Diyos kung gaano ako kalinis. Kaya binabalik ko po yung pagbuburis pating Panginoon. Thanks Lord. Amen. Tunay nga po, ang Diyos natin ay powerful. Lahat po, nagiging imposible sa Diyos. Meron parang pahabol daw. Sige, last na. Next week na po yung iba. Kapag may maka-encourage din ako. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi supposed to be itong linggong to na ako ng value presentation, no? Nag-start ako sa Fire Vision, alam ng Panginoon kung ano ang desire ko. Sabi ko, Lord, gusto kong matapos itong Fire Vision na to. Ikaw ang gumawa ng paraan.
although nakabaha po ako, sabi ko sa kanya, pinagpipray ko na make a way for me. Sabi ko, Lord, gusto kong matapos ito. Akala ko po, maalta na ako itong week na to. Sabi ko, Lord, talagang ginagabay ako ng Panginoon. Nagpapasalamat ako sa Kanya. Ang Holy Spirit na sa akin, sabi ko, na nabuo ko yung bali presentation. Natapos ko last week. So, akala ko ngayon, itong week na to, hindi ako maka-attend ng Fire Vision. And glory be to God, sabi ko na, itong week na to, continue pa rin yung baha ko. Although, marami akong trials na pinagdaraanan. Not only in material things, very weak ang spiritual ko, hindi lang sa physical at spiritual. Sabi ko, very napakahina. Pero thanks God, nandito pa rin siya sa akin. At dahil gusto ko na matapos gusto kong ma-reach yung goal ng Fire Vision. Kung ano ang ibibigay sa akin ng Panginoon na gantimpala sa pinagdaraanan ko ito. So I encourage you, mga kapatiran sa Fire Vision, sana maging strong din tayo. Ano man yung pinagdaraanan natin, para sa atin, hindi para sa commitment din natin sa Panginoon. And thanks Lord, binabalik kong pasasalamat sa iyo, Panginoon, na itong araw na to, Panginoon, na narito ako. At patuloy pa rin ang aking pag-Fire Vision. Nakaka-bless po ang mga testimony ng ating mga kapatiran. Tunay na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Yung mga imposible po, nagagawa niya ng paraan. Sa tao, hindi po yun. Pero sa Panginoon, lahat po ng ating pag-suliranin, ibigay lang po natin sa Panginoon, magiging victorious po tayo. Hindi na sana magsasalita kasi lahat na yung mga sinabi nila nakaka-encourage, na bless na po tayo lahat. Pero ako din po, this week din, nagkaroon ng konting problema, konti lang. Kasi nagpapakuha po ako ng true copy ng birth certificate ko. Nung kumuha po ako, walang problema, okay yung pangalan ko. Tapos ngayon nagpakuha ako, nagkaroon po ng problema yung pangalan ko, iba na. So sabi ko, bakit pag-iba? Sinabi daw ganito, kailangan ng passport, birth certificate ng anak, at saka marriage contract. Nung binalik ko ng nanay ko yun, hindi pa rin ayos. Sabi, kailangan pa daw na dalhin sa Manila. After 2 months, nagra-rush po ako, kailangan ko yun. So sabi ko sa tao na naglalakad ng papers namin, paano po yun? Sabi ko, may mali sa pangalan ko, pero sabi ko sa NSO, walang mali. Hindi ako, lahat ng papers ko walang mali. Kabayan lang namin may mali. So sabi niya, kumuha ka na ba ng NSO mo dati? Sabi ko, oo kuya. Malinaw, sabi niya, oo kuya. So, hindi mo na kailangan. Sabi ko, ay, thanks God, kasi nag-aalala din ako na paano yun, kung kailan nagra-rush, may mali. So, yung sabi niya, kung malinaw mo kumuha ka, wala nang problema, hindi mo na kailangan yun. Kahit pa nagbayad yung nanay ko ng medyo mahal doon, praise God pa rin, kasi hindi ko na yun kailangan. Yung NSO na maliwanag, okay na. So, then nagpapasalamat din po ako sa mga kapatiran natin dito. Naramdaman po namin yung love, yung care nyo sa amin, kahit hindi naman masyado grabe yung nangyari kay Renante. Nandun po yung care nyo, prayer. Maraming salamat po. Lahat po ng papuri sa Panginoon.